Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, bangkay ng babaeng nakasilid sa storage box sa Camarines Norte kinilala na, suspect pinaghahanap. Hiling ng kampo ni Duterte sa pagkuha ng medical information ibinasura ng ICC. Humanitarian assistance sa mga residente inilunsad ng mga otoridad matapos ang engkwentro sa Occidental Mindoro. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tukoy na ng Camarines Norte Police Provincial Office ang pagkakakilanlan ng babaeng natagpuang patay sa ilalim ng Pinagwarasan Bridge, Basud, Camarines Norte noong Enero 2. Kinilala ang biktima bilang si Anelis Agocoy E. Abamonga, 38, dalaga at residente ng Katarman, Camiguin. Ayon sa pulisya, una siyang namataan ng mga residente na nakasilid sa isang itim na plastic storage box na palutang-lutang sa ilalim ng tulay. Sa pangunguna ng Basud Municipal Police Station, natukoy rin ang suspect sa tulong ng mga saksi at impormasyong lumabas sa social media. Kabilang sa ebidensya ang CCTV footage na nagpapakita ng isang lalaki na bumaba mula sa tricycle sa Laguna, binuhat ang storage box at isinakay ito sa bus patungong Camarines Norte. Naglabas na rin ng cartographic sketch ang mga otoridad at inilunsad ang hot pursuit operation. Nakipag-ugnayan ng ang pulisya sa Katarman PNP para ipaalam sa pamilya ang insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makuha ang private communications sa pagitan ng korte at ng medical experts na sumuri sa kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. Sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong December 23, 2025, sinabi ng korte na hindi napatunayan ng depensa na urgent ang naturang kahilingan. Ayon sa ICC, sapat na ang mga dokumentong naibigay sa defense, kabilang ang medical reports na ipinadala noong December 5. Ginawa ang medical exam matapos humiling ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment ng kaso. Ayon naman sa Office of the Prosecutor, kukunwari lamang si Duterte ng cognitive impairments upang iwasan ang paglilitis, ngunit itinanggi ng depensa ang findings na tinawag nilang may internal contradictions. Naglunsad ng humanitarian assistance at stress debriefing ang 203rd Infantry Brigade sa mga residenteng lumikas mula Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro matapos ang engkwentro ng militar at CPP-NPA sa Sitio Mamara noong Enero 1. Pinangunahan ng 76th Infantry Battalion, katuwang ang pulisya, ang pagtulong sa mga evacuee kabilang ang mga katutubong mangyan na pansamantalang nanunuluyan sa Cabacao National High School. Namahagi ang militar ng pagkain, tulugan, gamot at relief packs habang may counseling upang maibsan ang takot. May libreng check-up mula sa Department of Health o DOH at serbisyong PhilHealth at MSWDO. Umabot sa 790 na mga individual mula sa 174 na mga pamilya ang nakinabang. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.